Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Randy Hollis Jefferson, ine-expect ang magiging bawi ng Barangay Ginebra. Game 2 Finals Prediction. Ano nga ba yung mga kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra para makabawi sa darating na Game 2? Bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo sa nakalipas na Game 1. At ayon nga mismo kay Coach Team, ay sawang-sawa ng araw itong sabihin na na-outplayed at na-outcoach sila ng TNT Tropang Giga. Ramdam na ramdam nga yung disappointment nitong si Coach Team sa kanyang kupunan, at the same time, nandoon yung kanilang gigil na manalo. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra para makabounce back ngayong Game 2? Unang-una sa kanilang listahan ay ang kanilang depensa. Depensa, yung pinaka naging problema nila sa nakalipas na Game 1, kung saan hinayaan nilang tumira ng tumira yung mga outside gunners ng TNT, kung saan nakapagtala nga ang mga ito ng 14 3-point shots. Yan nga yung kinakailangang mapigilan ng Barangay Ginebra sa darating na Game 2. Kailangan nila ng close-out defense, dikit kung dikit. Huwag nila hayaang magkaroon ng spasyo yung mga gunners, lalong-lalo na itong sila RR Pugoy at iba pa na pinakapumatay sa Ginebra noong Game 1. Yung nakikita nga natin na po pwedeng dumepensa dyan ay yung mga defensive player ni Coach Team na sila Stephen Holt, Jeremiah Gray. Bigyan rin nila ng pagkakataon si Nards Pinto dahil isa nga itong pesky defender. At yan nga yung kailangan ng Ginebra para maging uncomfortable yung gunners ng TNT. Pero hindi nga po pwedeng sa mga shooters lang nakapokus ang depensa ng Barangay Ginebra. Kailangan rin nilang tutukan sila Calvin Oftana, lalong-lalo na itong si Randy Hollis Jefferson. Isa rin si RHJ sa pinaka naging problema ng Ginebra sa nakalipas na Game 1. At isa rin yan sa kinakailangang magawan ng paraan ni Coach Team Cone. Kailangan nga nila ng defender na sasabay sa high energy ni RHJ. Pwedeng-pwede sana si Jamie Malonzo. Ang kaso nga lang, hindi siya naramdaman at kinain lang siya ng buo ni Randy Hollis Jefferson. At speaking of Jamie Malonzo, isa sa mga kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra ay mag-step up ang mga local players. At isa nga si Jamie Malonzo sa kinakailangang magparamdam para sa kanyang kupunan. Ito nga si Jamie Malonzo mga chong ay ang local top scorer ng Barangay Ginebra sa nakalipas na semifinals kontra Northport Batangier, kung saan ay nag-a-average ito ng 17.6 points per game at 5.2 rebounds sa loob ng 5 laro sa semis. Pero sa nakalipas na Game 1 ay nag-struggle itong si Jamie, kung saan nagtala lang ito ng 2 points. Napakababa niyan sa usual performance ng nasabing forward. Kaya naman sa darating na Game 2, kailangan talaga niyang mag-step up pagdating sa opensa, lalong-lalo na sa depensa, dahil siya nga yung inaasahan ni Coach Team at ng kanyang buong kupunan na di-depensa kay Randy Hollis Jefferson. Isa pa sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay intensity ng laro. Yan yung wala sa Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 1. At hindi nga po pwedeng ganyan pa rin yung kanilang ipapakita sa darating na Game 2. Kung gusto nilang makabounce back at itabla ang series, ay kailangan umpisa pa lang ay high energy na agad yung kanilang ipakita, mapa-opensa man yan o depensa, para hindi sila mahihirapang maghabol sa dulo. Slow start yung panimula ng Ginebra noong Game 1 dahil kulang na kulang sila sa intensity. At yan nga yung kinakailangan nilang ipakita ngayong Game 2. Bawal ang tatamad-tamad dahil delikado yung kanilang kupunan kapag nadalawan na sila ng TNT. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay sila dapat ang magsiset ng tempo ng laro. Yan yung hindi nagawa ng Ginebra noong Game 1, kung saan hinayaan nila yung TNT na mag-set ng tempo na more on takbuhan at outside shooting. Ngayong Game 2, kailangan nilang bagalan ang laro dahil dyan nga mas effective ang triangle offense ni Coach Team. Kapag mabagal ang pacing, ay mas madali nga nilang na-execute
yung kanilang opensa. At para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo yung matinding adjustment ni Coach Tim para sa Ginebra at tatabla sila sa series. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Randy Hollis Jefferson, ine-expect ang magiging bawi ng Barangay Ginebra. Matapos makuha ng TNT ang Game 1, ay nabanggit nga nitong si Randy Hollis Jefferson na kinakailangan nilang paghahandaan ang darating na Game 2 dahil ine-expect nga nito yung magiging bawi ng Ginebra, lalong-lalo na ni Justin Brownlee. Hindi nga raw basta-basta magpapatalo ang Ginebra, kaya naman kinakailangan nga raw nilang mas doblehin yung kanilang effort at kung magagawa nga raw nila yan, ay kumpiyansa itong si Randy Hollis Jefferson na malaki yung chance nila na madalawahan ang Ginebra sa darating na Game 2. Gagawin nga daw ang lahat nitong si RHJ para lang matalo ang Barangay Ginebra. Dahil hindi nga raw nila ito po pwedeng pabueluhin dahil alam nga nila kung ano yung kayang gawin ng Barangay Ginebra. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni RHJ patungkol sa Ginebra? Sino rin sa katingin nyo makakakuha ng Game 2? Makakadalawa na ba ang TNT o tatabla ang Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.